Gusto mo bang pasukin ang mundo ng electronics? Pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Saan ka magsisimula? Ano nga ang dapat simulan o pag-aralan? Kanino kaya ako lalapit? Nawalin niyo ito. Okay, simulan natin ang ating tutorial. So masyadong formal kanina sa para akong nagde-declamation nung ako yung nasa high school pa. So, paano tayo magsisimula, mga bossing? Gusto mong pasukin ang mundo ng electronics? Simulan natin to sa pamamagitan ng pag-aaral sa simpleng schematic diagram or schematic diagram ng unregulated power supply. Bakit yan? Kasi dyan, mula sa schematic diagram ng unregulated power supply, ipapakilala na ng diagram ang mga bagay, ang mga basics na dapat mong matutunan sa mundo ng electronics. Halimbawa, simulan natin sa AC plug. By the way, guys, ang ibig sabihin ng schematic, ito ay parang blueprint. Kumbaga sa isang arkitekto, di ba meron silang plano na sinusunod? Pagdating sa electronics, ang tawag naman doon ay schematic diagram. Unregulated, ibig sabihin, hindi pa ganun kalinis ang kanyang output. So, sa mga susunod kong video, iisa-isahin natin yan, ihimay-himayin natin yan sa pinakamababang paraan ng pagpapaliwanag para madali nyo maintindihan. So, kunyari ito ay AC plug. Mayroon tayong tinatawag na line 1 at line 2. So, yan. Ito ay AC plug. Ano pa pag sinabing AC? Pag sinabing AC, ang AC stands for alternating current. Ang alternating current, ang ibig sabihin niyan ay walang polarity. Ibig sabihin, nag-alternate ang kanilang positive and negative polarity baliktaran sa cycle na 60 Hz or 60 cycle per second. Hindi na natin masyadong palalalimin. Ang AC, ang halimbawa niyan ay ito. Nasa outlet mismo natin. Ang lumalabas dyan ay AC. Walang polarity. Walang pinapakilalang positive. Walang pinapakilalang negative. So, meron tayong linya. Line 1, line 2. So, line 1, line 2. Kunyari, yan ay wire sa madaling salita. Ngayon, gusto nating lagyan niya ng proteksyon just in case na may mag-short sa loob ng circuit. Ay may puputok, hindi yung wire. Ang puputokin niya, yung fuse na tinatawag. So, ang schematic symbol niyan ay ito. So, yan, habang pinapakita ko yung dinadrawing ko yan, ipa-flash ko sa screen yung actual picture ng ating fuse. So, ang trabaho niyan ay para lang sa proteksyon ng ating circuit. Para hindi lumala. Just in case na mag-short ng ibang pyesa, hahanap yan ng puputukin. Ito po yun, si fuse. Fuse yan. Yan. Ngayon, dahil lang gusto nating mangyari ay maging bumaba yung supply, kailangan ko kunyari ng 12 volts. So, kailangan ko dito sa dulo, kailangan ko ng 12 volts DC. Ibig sabihin naman ng DC, meron tayong tinatawag na polarity. May positive, may negative. So, yan ang DC. Pagdating dito, ito ay AC. Ibig sabihin, alternate yan. So, alternate, nagpapalit-palit ng kanilang polarity. Ngayon, ang kailangan natin, mapababa ang ating AC.
galing sa outlet, so yan ay 220 volts. Para mapababa yan, kailangan natin ng transformer. So, ano bang klaseng transformer? Dalawang klaseng transformer. Step up and step down. So, ito ang schematic symbol ng transformer. So, yan. Drawing ko ha. Yan ay schematic symbol ng transformer, itong kabuuan na yan. Ito yung nagre-represent sa windings ng primary. Ito yung nagre-represent sa secondary. Ito ay kanyang core. Ito ay iron core. Iron core type, ibig sabihin may bakal po yan. Kasi meron tayong mga transformer na air core. Wala talagang ferrite core na ginagamit, so wala. So yan, ang lalabas dyan ay AC pa din. Pero, 12 volts na. 12 volts na yan, pero AC. Ang kailangan ko ay DC. Kasi gusto kong gamitin yung aking electric fan na 12 volts, kunyari. O kaya may ilaw ako na 12 volts. O kaya may portable DVD ako na 12 volts. So maraming gamit yung 12 volts na yan, na DC. Paano ko magkakaroon ng DC o ng polarity? Diyan na papasok ang ating tinatawag na rectifier diode. Bago ko ilagay yung drawing doon, ano bang rectifier diode? Ito siya. Ito ang kanyang schematic symbol. Yan. Ito ay stands for anode, stands for cathode. Paano nga ba gumagana ang rectifier diode? So, ipa-flash ko sa screen kung ano itsura ng rectifier diode. Dito tayo sa anode side. Ang anode side, kunyari, ay, ganito na lang. Parang madali. Ang rectifier, it allows the current to flow in one direction. Ano nga ibig sabihin nun? Hinahayaan niya yung kasi nasa libro. Pero sa madaling salita, para lang siyang security guard. Papasukin niya lang yung dapat papasukin na tamang na nakatalaga para sa kanya. So, ibig sabihin, kunyari si anode ay nandito, siyang nakatutok doon sa AC, sa source. So, ang kailangan lang niyang tanggapin o papasukin sa kabila ay positive. Kunyari, ito positive. Kasi nga AC, positive, negative, negative, positive, negative, positive. So, yan. Ito ay AC. Kapag ang AC natin ay nakalagay sa source o sa AC, ang iaalaw lang ng anode side ay yung positive. Positive lang ang makakatawid sa kabila. Kaya nagkakaroon tayo ng positive. Tawag yun, positive volts. Patama ba? Tagal ko na kasi hindi nagtuturo sa school eh. So, almost 8 years na yata na hindi ako nakapagturo sa school. Nag-full time na kasi ako rito sa shop. So, paano naman kapag negative? Ano mangyari to sa negative? Sa negative, dyan lang siya. Ngayon, gusto kong kunin yung kanyang negative side, patawirin ko sa kabila. So, ito, mag-drawing ako ng baliktad naman, naka-reverse bias, or nakabaliktad. So, kunyari, AC uli. Ayan, AC. Positive, negative, positive, negative, positive, negative. Ang iaalaw lang ng cathode side ay ang negative. Negative lang ang kanyang papapasukin. So, meron na tayo ritong positive. Meron na tayo ritong negative. So, naintindihan po ba? So, pwede natin pagdugtungin yan sa isang AC line. Sa isang AC line. Kasi, minamaximize lang natin yung mga sobra sa kabila na hindi tinanggap nito papasukan sa kabila. Ngayon, yung positive naman ito, pupunta naman yun dun sa kabila. Parang filter, parang security guard. Ito ay for the boys, ito ay for the girls. So, parang ganun.
Kasi magagamit nyo yan sa voltage at tracing kapag may nawawala mga voltahe. Diyan kayo magsisimula sa mga diode na yan. So, paano natin i-apply yan? Paano natin i-apply yan dito sa ating board? So, mag-drawing ako ng diagonal. So, diagonal, ha? So, meron dito, ganyan, ganyan. At teka, mali. Ulitin natin. So, di na ako sanay sa whiteboard. Tagal na rin kasi ako di na pupunta ng school. So, ito ang ating bridge type. Ibig sabihin ng bridge type, apat na diode yan, automatic. So, ganyan. So, yan. So, yan. Ang area, bawasan natin ha, para medyo malinis. Maintindihan. Sana mga bossing, may maintindihan nyo itong tinuturo ko. Sensya na talagang wala na akong practice sa pagtuturo. Tagal na rin. So, ito. Ito ay papuntang dito sa dulo. Bakit dyan? Makikita ninyo, naka-alternate dyan. Ito yung cathode side, ito yung anode side. So, ano mangyayari? Ito ay AC. So, meron yung positive, negative, positive, negative. Positive, negative, positive, negative. So, ang mangyayari dyan, dito sa side na to, ang papapasukin niya lang ay positive. Positive lang lalabas dyan. So, yun. Ito na ating positive. Itong side na to, dahil siya ay cathode side, ang ia-allow lang niyang palabasin or palampasin ay ang negative. So, negative ang lalabas dyan. Ito na ang ating negative side. So, meron tayong negative. Meron tayong positive. Yan, negative yan. Paano naman itong sa kabila? Ganun din yan. So, kunyari, ito drawing ko para hindi siya connected, iloop mo lang ng ganyan. Ibig sabihin yan, wires not connected. Ibig sabihin, hindi siya magka-connect, magkahiwalay yan. Pag ganyan. Pag may dot, ibig sabihin, connected yan. Wires connected. So, yan. Ganon din yan. Positive, negative, positive, negative. Sa anode side, lalabas dyan, positive. Kabila, ganon din, ang lalabas dito ay negative. So, yan. Meron na tayong tinatawag na 12 volts DC. Makakapagpailaw na kaya ako niya ng ilaw na 12 volts? Or, makakapagpaandar na ako kaya ng electric fan yan? Oo. Pero may kulang pa. Diyan natin ipapasok ang ating electrolytic type capacitor. Ano nga bang trabaho ng electrolytic type capacitor? Yan ang kanyang schematic symbol. Ito ay diretso, ito ay pakurba. Sabihin niyan, ito ang kanyang positive, ito ang kanyang negative. Pa-flash ko sa screen yung kanyang picture. Bakit kailangan natin ng electrolytic capacitor? Base sa libro, nakalagay uli sa libro na naman, it stores up some sort of energy, some sort of voltage. Sa madaling salita, nakakapag-imbag yan ng voltahe, depende sa kanyang capacity. Meron niyang unit na tinatawag na farad or microfarad. Itong capacitor na to, ang kakayahan niyan ay for short time only. Ibig sabihin, once na magamit mo nakaimbak sa kanya, wala na uli. Bakit kailangan ng capacitor? Para ma-maintain niya yung supply para ma-maintain niya na supplyan ng voltahe na kailangan doon sa ating load. Ano nga ba yung load? Yun yung tawag sa ating pinagagamitan ng 12 volts. Yung kung yan ay electric fan, kung yan ay ilaw or portable DVD, ang tawag sa mga yan ay load. So kung mataas ang load, mataas din dapat ang capacity ng ating capacitor.
Pero at least alam natin ngayon kung ano ang trabaho ng kapasitor. So ngayon, okay na ba yan? Hindi pa. Lalagyan na natin yan ng resistor. Bakit po may resistor? Yan ang schematic symbol na resistor. Yan ay tinatawag na fixed resistor. Nakalagay uli sa libro na naman, to resist the flow of current. Ibig sabihin, labanan. Pero maraming gamit yung resistor na yan. Pero dito, sa resistor na to, ang trabaho niyan is for discharging. Halimbawa, hindi na siya nakasaksak ang ating plug sa outlet. Pag wala yung resistor, dahil nga sa capacitor may nakaimbak na voltahe dyan, yan ay magkakaroon na nakaimbak dyan at pwedeng halimbawa may yung gamit nyo ay alligator clip lang sa magkabilang dulo. So pag nagdikit, mag-i-spark, makakasira pa. So ang trabaho nito, siya ang kakain or mag-a-act as a load once na hindi nakasaksak ang ating outlet. Ang ating plug sa outlet. So ano bang value niyan? Madalas ginagamit dyan 1 kilo ohms. Pero sa actual, nakalagay kasi sa libro yan 1 kilo ohms. Pero sa totoong buhay, hindi. Mataas yan para sa load. E di yung inimbak mo para dito, ikakainin lang niya rito. At least hanggat pa maaari 100K. 100 kilo ohms or 47 kilo ohms. At least dahan-dahan. Pero nakalagay nga ulit sa libro, 1 kilo ohms. So, ayan. Yan ang tinatawag na unregulated power supply. So, sa next video ko, ipapakita ko naman yung pagsukat ng bawat pyesa na yan. So, sa mga yan pa lang, once na makita nyo sa board, medyo maiintindihan nyo na kung ano ibig sabihin ng bawat pyesa na yan. So, yun lang. Ito po ang ating Basic Electronics Part 1. God bless everyone. Oops, may nalimutan pa pala ako guys. Hindi ko siya mapatay. Nakalimutan ko lagyan ng switch. Lagyan natin ng switch. Dito cut tayo rito. Lagyan natin ng switch. Ano ba schematic symbol ng switch? Ganyan. Single pole, single throw. SPST. Ibig sabihin, single pole, single throw. Isang palo lang. Nalimutan ko, hindi ko siya mapatay eh. Lagyan natin ng switch. Yan ang kanyang schematic symbol. It's either toggle switch. Madalas yan, toggle switch. So, yan. Mapapatay ko na. See you for my next video. Basic Electronics Part 2 na naman. Okay. Bye-bye.